bayanan ng mga taong may kaganapan ng buhay. Sumasaksik sa paghahari ng Diyos nagsasabuhay ng misteryong Paskal sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kasama ang mahal na ina, ang Birhen Maria. Simulan po natin ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ng luklukan ng Apostol San Pedro. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisiya ng mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinaguni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw
lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipinakikiusap namin huwag mong ipahintulot na madaig ang anumang mabigat na pagsubok. Kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro, na sumampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob. Hindi napipilitan lamang sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na anggang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang.
Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pedro ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na yon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kaya din sa mga nanonood sa atin, magandang tanghali sa inyong lahat. Minsan ako'y nagbigay ng recollection sa isang parokya. At siyempre, ang tanong ko, sino si Jesus? Isa yan sa mga naging tanong ko. Sino si Jesus para sa iyo? Dahil yan tanong na yan ay tanong din sa sarili ko araw-araw na pagninilay ko. Sino si Jesus para sa akin? Ngayong Miyerkules, sino si Jesus para sa akin? Sa araw-araw, nagtatanong ako kung sino si Jesus para sa akin. Kaya naisip ko sa aking isang recollection, tanungin ang mga nagsisimba at umati ng recollection, sino si Jesus? Sino si Jesus para sa iyo? Dahil nandito tayo sa Quiapo, sino si Jesus Nazareno para sa iyo? Naalala ko mga sagot
anak ng Diyos, makapangyarihang Diyos, mahabaging Diyos, mapagmahal na Diyos. Maraming sumagot kung sino si Jesus. Ngunit ang pinakamagandang sagot ay sagot na galing sa puso. Hindi sagot na galing lang sa isip natin o narinig lang natin. Kaya pinakamagandang sagot kung sino si Jesus ay matatagpuan mo sa puso mo. Sino si Jesus? Minsan nasabi ko, si Jesus yung tagapangalaga ko. Si Jesus yung konsentidor sa akin. Bakit? Dahil pasensyoso siya sa mga pagkakamali ko. Sino si Jesus? Siya yung disciplinarian ko rin. Siya yung nagdidisiplina sa akin sa mga pagkakataong nalilihis ako. Sino si Jesus? Para sa akin, sa marami kong sagot sa araw-araw na tanong na yan, ang Diyos na kasama ko. Ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Ngayon, sa ating pagninilay, ngayong kapistahan ng luklukan ni San Pedro, pag sinabing luklukan, huwag niyo isiping trono. Upuan, kaya nga yung English nito, the peace of the chair of Saint Peter. Pag sinabing upuan, tinagalog ng luklukan, pag umupo dun si San Pedro, ibig sabihin, siya na ang nangangalaga. Siya na ang may pananagutan. Ngayon, nakaluklok, sino? Si Pope Francis. Pinagpatuloy niya mula kay San Pedro hanggang ngayon ang pangangasiwa, pagtingin sa atin. Paano ba nga nangangasiwa ang simbahan? Ano nga ba ang pangangasiwang ninanais ng Diyos para sa kanyang bayan? Siyempre, dapat sumalamin kung sino ang Diyos. Minsan may isang bata, tinanong niya ang tatay niya, "Tay, ano ang pangalan ng Diyos?" Kayo, ano sagot nyo? Ano ang pangalan ng Diyos? Sabi ng tatay, "Anak, may pangalan ng Diyos." Sabi ng bata, "Jesus Christ ba?" Anak yun ng Diyos. Ikalawang persona, Holy Spirit ba? Third person yun ng persona. Ano nga pangalan ng Diyos? El Shaddai ba? El Shalom ba? Yahweh ba, tay? Sumagot ang tatay, "Hindi anak. Ang pangalan ng Diyos ay pag-ibig. Ang pangalan ng Diyos ay pag-ibig. At ito ang nagiging sandigan ng pangangasiwa ng simbahan. Na ang Santo Papa, ang mga namumuno, dapat sumasalamin ang pag-ibig ng Diyos. Sa mga namumuno, tayo mga Kristiyano, tayong kasama sa simbahan ni Kristo, ay dapat mamuhay sa pag-ibig ni Kristo. Hindi natin mapapakilala ang Diyos sa pamamagitan ng buhay nating mga mali. Pag pangit ang ginagawa natin, pangit ang Diyos na napapakita natin. Naalala ko nung bata ako, may nakita akong isang grupo ng mga taga-simbahan. Nakaputi sila. Bata akong munti. Tinitignan ko sila. May mga krus sila. Tuwang-tuwa ako nung nakita ko sila. Dalang isip ko, mababait sila. Nung bata ako maliit, pag tinitignan ko yung mga nakaputi na taga-simbahan, ang isip ko, mabait sila. Mababait yan. Pero laking gulat ko. Dahil pagpunta ko doon sa looban namin, nakita ko yung mga nakaputi, may cross, may hawak na Hinebra, San Miguel, inumin ng tunay na lalaki. Ay ko, bakit? Nakita ko yung mga babae, nakita ko lumalangoy. Kaya lang yung langoy nila pag ganun. Hindi pag ganun. Pag ganun. Ay ko, bakit ganun? Hindi ko maisip na ang mga lingkod ng Diyos nandun sa inuman at sugalan. Yun yung isip ko noon nung bata ako. At totoo nga, kung pangit ang ginagawa nating mga nagsisimba. Di ba tulad ninyo nandito sa Quiapo? Ano sabi ninyo?
kung kayo'y nagsimba rito at pag uwi nyo, nagagalit kayo, ano sabi ng mister nyo? Kasisimba mo lang sa Quiapo, init ang ulo mo. Nay, kasisimba mo lang sa Quiapo, nagmumura ka na naman. Kung mapapansin nyo, ang ating pagpapakilala sa Diyos ay sa pamamagitan ng buhay natin. Kaya ang buhay ni San Pedro Apostol, pinakita niya ang pananalig niya sa Diyos kung sino si Jesus hanggang kamatayan niya. Diyos na pinaglingkuran niya sa ngalan ng pag-ibig at sa ngalan ng dakilang awa. Kaya ang bawat Kristiyano na sumasalamin sa mga tayong bawat isa tayo, sumasalamin tayo kay Kristo, dapat makita mula sa atin ang pag-ibig at awa ng Diyos. Kung Katoliko tayo at wala tayong awa sa kapwa natin, hindi tayo nagpapakilala kung sino si Kristo talaga. Kaya pangit na pag gumawa tayo ng masama, pangit ang magiging tingin ng iba sa Panginoon. Katoliko pa naman kayo, tsismosa naman kayo, taga-simbahan pa naman kayo, mga sugarol kayo. Ang pangit dahil ang pinakikilala natin ay mali. Kaya ang kabutihan natin, sumasalamin kung sino ang Diyos natin. Kaya kaninang tanong ko sa inyo, sino si Jesus? Sasalamin yan sa nilalaman ng puso natin. Paano mo ba nararamdaman ng Diyos? At paano mo rin siyang napapakilala? Si San Pedro, pinakilala niya ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang katapatan hanggang kamatayan. At nagpatuloy yun. Hindi totoo yung sinasabi ng iba na nawala na ang tinatag na simbahan ni Kristo. Narinig nyo sa Ebanghelyo ngayon, hindi sinungaling si Jesus dahil ang kanyang simbahang itatatag kahit kamatayan, walang kapangyarihan. Na ano ibig sabihin? Hindi ito magagapi ninuman. Kaya totoo, mula kay Jesus, kay San Pedro, sa mga sumunod na mga Santo Papa, hanggang ngayon, nandyan pa rin ang luklukan ni San Pedro, the chair of Saint Peter. Nandyan pa rin. Kaya, totoo, ang ating pananampalataya ay matibay dahil dumaan na tayo sa libo-libong taon at walang nakasira, nakapatay sa pananampalatayang Katoliko. Maraming nanira at maraming sumisira sa pananampalataya natin at medyo mas masakit pag tayo ay gumagawa ng masama, tayo mismo ang sumisira sa pananampalataya natin. Ang paggawa natin ng mabuti ay nagpapayabong ng ating pananampalataya. Kaya marami rin akong kilalang taga-simbahan. Mahirap lang, pero pag tinignan mo ang mga mukha, ang amo, hindi marunong magalit, hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Meron nga ako dating kasamang pare sa Malangit Now. Laging siyang hinihingaan. Bigay naman ng bigay. Sabi ko, Father, niloloko ka na nila. Alam niyo sagot sa akin? Bahala ang Diyos sa kanila. Basta meron ako, sige lang. Father, niloloko ka na nila. Bahala ang Diyos sa kanila. Gagawan ko pa rin sila ng mabuti. Bakit? Kasi para makita nila na kahit gumagawa sila ng kalokohan, meron pa ring alagad ng simbahan, alagad ni Jesus, sumunod kay Jesus, na kayang yakapin sila kahit nanloloko sila. Sa totoo po, kandidato na sa pagkasanto yung sinasabi ko sa inyong pare. Swerte ako na kasama ko siya. Swerte ako na kasama ko siya sa parokya. Swerte ako dahil nakita ko ang buhay niya. Simpleng matandang pare, pero mapagbigay. Swerte rin ako dahil ang dami kong kilala sa simbahan, marami rin akong kilala sa Quiapo na sumasalamin si Kristo. Wala mang material, pero merong kagandahang asal. Wala mang perang ipagmamalaki,
pero may gintong puso sa kapwa. Di kailangan maging mayaman para maging mabuti. Di kailangan marami kang bagay sa mundo para makatulong. Marami akong kilalang tao, kahit mahirap, magalang. Kahit mahirap, marespeto. Kahit mahirap, smiling face, bungis-ngis. Maraming meron nakasimangot. Meron na nga nakasimangot pa. Meron na nga kakainin, nakasimangot pa. Tingnan niyo yung katabi niyo. Di ba nakangiti? Di ba nakangiti? Bakit? Kahit mahirap, may gintong puso. Kaya sa pagninilay natin, napapakilala natin si Jesus. Sino ba si Jesus? Sa pamamagitan ng mabuti nating buhay. Sino si Jesus? Kung ano yung ginagawa nating mabuti, siyang pagkakilala ng tao sa Diyos. Si San Pedro, ang mga Santo Papa natin, ang mga pinuno natin sa simbahan, pinagsusumikapan nila na ipakita si Jesus sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob. Pag-ibig at awa. Sabi nga, habag. Ang taong walang habag, di rin makakatagpo ng habag sa Diyos. Kaya tayo tinawag na maging mapagmahal at mapagpatawad. Ito ang luklukan ni San Pedro. Luklukan na kung saan umaagos ang pag-ibig at awa ng Diyos. Sa mga pinuno natin na nagpapakita ng awa at habag, di ba nakita niyo si Pope Francis, ang kanyang papacy, ang kanyang pagiging Santo Papa, pinapakita niya at idinidiin niya lagi na maging mahabagin. Ano sabi niya? Sino ako para humatol sa kapwa ko? Sino ako para magparusa sa kapwa ko? Siya'y si Santo Papa, siya si Pope Francis, siya'y lingkod ni Kristo. Ano sabi niya? I'm a servant of Christ and I serve all. Wala akong kinikilingan at wala akong titignan. Papakita ko sa lahat ang awa at pag-ibig ng Diyos. Sana ganun din tayo, Tayong lahat, bilang mga Kristiyano, wala tayong kikilingan, kundi doon lang tayo sa tama at lagi tayong maging mahabagin at mapagpatawad. Tanggalin yung sama ng loob, yung mga kimkim na galit, alisin yan dahil hindi yan luklukan ng Panginoon. Di ba? Sabi ni San Pablo, ang puso natin ay luklukan ng Espiritu Santo. Sino ba Espiritu Santo? Ang Diyos. Kaya yung puso natin dapat walang lamang galit o sama ng loob. Dapat ang laman niyan, pag-ibig. Sabihin nyo nga po, pag-ibig. Lakas nyo. Sabihin nyo ulit, habag. Hindi kabag, habag. Yan ang nandyan nakalagay. Dadalin natin lagi ang pag-ibig at habag ni Kristo. Bilang mga Kristiyano, yan ang ating mga misyon. Pinagpapatuloy natin ang gawain ng mga apostol sa pamamagitan ng pag-ibig at habag natin. Ang ating simbahan, patuloy din natin ipagdasal. Marami siyang pagsubok, ngunit siya'y nananatiling matatag dahil sa Panginoong Hesus na siyang pinakaulo ng simbahan natin. Hindi matitinag ang pananampalataya natin, marami man sumira nito. Hindi ito natitinag sapagkat ito'y isinalig ni Jesus kay San Pedro. At si San Pedro, pinatatag ng Diyos. Kaya ikaw na nagsisimba, na sumasalig kay Jesus, pinatatatag din niya tayo. Ako, ikaw, may mga pagsubok tayo sa buhay, pero pinatatatag tayo kapag tayo sumasalig kay Kristo. Tulad ng simbahan na tunay na nakasalig sa Panginoong Yesus, kaya siya nagiging matatag. Walang pinangangaral ang simbahan, kundi ang pag-ibig ng Diyos. Wala siyang hinahayag, kundi ang dakilang awa ng Diyos. Kaya siya nananatiling matatag. Ikaw din at ako,
kung mananatili tayo sa pag-ibig at habag ni Kristo, mananatili tayong matatag sa buhay na ito. Nawa tayong lahat sa kapistang ito ay kasihan ng katatagan ng pananampalataya. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sina Pedro Apostol at si Papa Francisco, kahalili niya, ay may tungkuling mangaral tungkol kay Kristo. Ang ating pong itutugon, Panginoong Jesucristo, kami ay sumasampalataya sa iyo. Panginoong Hesukristo, kami ay sumasampalataya sa iyo. Upang ang ating Santo Papa Francisco ay matapang na magturo na ang pag-ibig ng Diyos ay talagang maaasahan. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami ay sumasampalataya sa iyo. Upang ang mga Kristiyano ay maglarawan ng pamumuhay na ayon sa mga salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami ay sumasampalataya sa iyo. Upang madama ng mga dukha at mga makasalanan na sila'y talagang mahal ng Diyos, manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami ay sumasampalataya sa iyo. Upang tayo ay tulungan ng Panginoong magmahal ng mga kaaway, masasama at maliliit na tao, manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami ay sumasampalataya sa iyo. Tumahimik po tayo sumandali at taimtim nating ilapit sa Diyos ang mga pansarili nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, kami po ay maligaya dahil nakilala ka namin sa pamamagitan ng iyong simbahan at si Jesucristong aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Paghahanda ng alay ay narito poon, ang alak at tinapay nasdala sa altar mo. Ano'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw, na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan.
Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, ang banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Pagkainin bilang sasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Luis Antonio naming Obispo at lahat ng kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose,
kaisa ng mga apostol, ni San Pedro, at ng lahat ng mga banal, ni San Juan Bautista naming patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig ng mahabaging Panginoong Jesucristo, naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin,
Mga kapatid, si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang Diyos na humirang kay San Pedro upang ipagpatuloy ang kanyang pag-ibig at awa. Ang Diyos na tumatawag din at tumihirang sa atin upang tanggapin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating puso at kaluluwa at siyang nagpulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang bukulot natin, mapapawi kailan paman sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos nakilos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. Kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyod, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyod. Pagkat ang Diyos natiis ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. Tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagtulot sa ating buhay ng pangaral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan paman sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natiis ng pag-ibig, mahalan tayo't magtulungan.
may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, mahalan tayo at magtulungan. Kung tayo'y bigo, ay maglimutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin itong kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo. Ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Mayo po kayo sa biyaya at pagpapala ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa